Guys, ang dami kong SIM card dito sa kamay ko. And lahat na to, they are claiming na 5G ready na sila. Well, tatalakayin natin one of the more sensitive topic this 2021, no, ang 5G. Gusto natin malaman, no, kung yung binibigay ka ba sa atin ni Globe, ni Smart, and whatever telco it is, tunay nga ba na 5G o hindi? Tara, pag-usapan natin. So hi guys, ako pala si Richmond and welcome back to my channel. So nakita natin sa introduction na 5G ang pag-uusapan natin. And yes, naglabasan itong mga 5G SIMs ni Globe, ni Smart, and of course the new player si Dito is also launching their 5G SIM soon. And almost lahat ng mga smartphone manufacturer, lahat naglalabas ngayon ng mga 5G phones. Yes, tunay ang mga phones, no. 5G nakakasagap sila. No question asked. But tunay ka ba yung 5G signal mo? O hindi? Malalaman nyo. And of course, I was really testing it out into maximum extent, no, itong mga 5G signals na to. I've been running around Metro Manila trying to check itong mga 5G signals, no. I was able to gather some real 5G signals and some fake 5G signals. So ngayon, guys, ika-classify natin ano nga ba pinagkaiba nitong dalawang sinasabi ko. May peking 5G signal pa, pero yung signal bar ko sa taas, 5G. Malinaw, kitang-kita natin, it's 5G. Pero, merong 5G na peke. It's called LTE-A. LTE Advanced. It's 4G plus Advanced na minas lang siya, no, into tricking you na it's a 5G signal. Kasi sa ibang bansa, it's called LTE-A or 5G-E, 5G evolution. Meron siyang certain bandwidth na ginagamit ng LTE-A na kinoconsider nila na 5G-E. So, yun ang way nila, no, into letting us know na binibigyan na namin kayo ng 5G signal. Pero magtataka kayo, bakit ang bagal pa rin ng iyong internet? So, itong LTE-A, ang pinaka-maximum na kaya niyang ibigay sa'yo na speed is up to 200 Mbps. That's the maximum. While on the other side, meron siyang tinatawag na 5G NR. So, 5G New Radio. Yun ang tunay na 5G. It's another set of bandwidth na nagbibigay siya ng speed up to 3, take note guys, 3 gigabytes per second. Grabe, no? That's really, really intense. Sobrang bilis. So, I was able to go to China nung late 2019 bago nagkaroon tong pandemic na ito, no? And nakapag-try ako nung tunay na 5G signal sa China Telecom. And nakasagap ako ng 600 Mbps. Yun palang, blown away na ako eh. That's really fast. Pero pansin ko, parang ang bilis uminit ng aking phone. So, yun ang trade-off ng high speed, high heat din ang iyong phone. I'm not sure ngayon kung medyo nag-change na nga siya kasi dito sa Pilipinas, ang pinaka-fastest na na-achieve ko is roughly mga 300 plus Mbps. And that's the real 5G. So, yung fake 5G, hindi ka makakapag-surpass ng 200. So, yun ang yung clue number 1. Now, meron tayong tinatawag na speed test. So, itong speed test na to, ang dami ko ni speed test all around the metro. And nakita ko 5G signal ko sa taas ng aking signal bar. Pero, si speed test sa ilalim, sulat niya, LTE lang siya. So, nagtataka ako. So, LTE, pero 5G signal ko. So, I further research kung meron ka bang real and fake na 5G. And it comes out sa aking research na totoo nga may ganon sa ibang bansa. It happened. Okay? So, there comes yung 5GE versus the 5G NR. So, sa ibang bansa kasi meron silang ginagamit na band 71. And this band is used by LTE. Okay? Pero, on the other hand, meron pa siyang tinatawag ng band N71. So, band new 71, yun ang ginagamit ng 5G NR, which is the real 5G. So, it's two different banana. Kala mo band 71, pero merong N sa harap niya. So, it's band N71 para sa tunay na 5G. And, of course, further researching again, I was able to install a app called Signal Spy. Okay, so guys, pwede nyo download tong Signal Spy from the Google Play Store. Ilagay nyo lang sa inyong phone, install nyo, libre naman to.
then i-check nyo kung may 5G signal kayo, anong technology ang binibigay sa inyo ng inyong telco. So nakita ko nga, I was able to found out na yung technology na gamit nitong dalawang telco natin, no, the two giant telco dito sa atin is still LTE. Okay? So, no wonder, ang speed ko, sabi ko, hindi umaabot doon sa speed na gusto ko eh. 300, 400, 500, 600. So, yun ang mga speed na gusto ko makita. But on the other hand naman, nakapagkuha naman tayo ng real 5G dito sa Pilipinas on a very limited mga areas, no, like around sa airport, around siguro sa Makati, yung mga key places, no, na talagang ini-invest ng mga telco natin to have yung tunay na 5G. Meron, pero very limited. So, makita mo, no, sa speed test, very simple naman. Pag speed test mo, 5G signal sa taas, sa baba makita mo on the lower left, dapat 5G ang nakasulat. Yun, makasasabi ko sa inyo, it's the real 5G signal. And yun, mas mafe-feel niya siguro, it should hit above 200 Mbps. Kasi ang kaya niya up to 3 gigabyte per second, which is very, very fast. Intense ang kanyang speed, no? 600 pa lang, nabablown away na ako. One more, 3 gigabytes per second, no? That's really intense. Papawisan ka talaga. Init, grabe. That's insanely fast. So guys, if you already have your 5G phones, congratulations, you have made yourself future-proof. But masasabi ko, ang 5G dito sa aking bansa, Pilipinas, is still far from completion. Far from yung full potential na 5G na makukuha natin. So, the next time na sinabi sa inyo na 5G ready na yung telco, check nyo using Signal Spy. Malalaman nyo kung tunay nga ba o peke ang yung 5G signal. So guys, if you find this video interesting, do give me a like, subscribe, of course, click that bell icon para hindi mo ma-miss sa mga future episode ko like this one. And of course, guys, reminder, ongoing pa rin aking road to 100,000 subscribers massive giveaway. I'm giving out 1 out of 3 premium phones. Malay mo, manalo kayo. Of course, mag-subscribe kayo and check the mechanics to be eligible to win. So I hope to see you on the next one.